Bistado ang online pambubugaw ng isang nanay sa dalawa niyang anak na menor de edad. Nasagip ang magkapatid na mga operatiba, pati ang kapitbahay na biktima rin ng kalasuan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Nang makuha ang senyas, agad pinasok ng mga tauhan ng NBI Violence Against Women and Children Division ang bahay na ito na target ng operasyon. You're under arrest. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sasabihin mo ay maaari at gamitin laban sa'yo. Huli ang nanay. Nasagip naman ang mga anak niyang edad 11 at 13 taong gulang na babae. Gayon din ang 8 taong gulang na kapitbahay nila. Ayon sa NBI, isinasalang umano ng suspect sa cybersex ang mga bata. Nag-ugat daw ang sumbong nang kumontak ang kanilang foreign counterparts sa nahuling dayuhang suspect sa ibang bansa. Nakita nila na itong mga batang nasa mga videos and photos ay mga Filipino na pag-alaman din na ang nagsisend dito sa ating parokyano ay galing dito sa Pilipinas. Nang eksaminin na ang gadget ng suspect sa bisa ng dalang digital warrant, bumungad sa atin ang iba-ibang klaseng mga child sexual exploitation materials ng kanilang sariling mga anak at kamag-anak. Di na itinanggi ng nanay na suspect ang akusasyon. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Exploitation and Abuse Act, Child Abuse at Sexual Abuse. Pag-ayon naman ng anak ko, hindi ko naman po sila pinakikita. Patuloy pa rin ang NBI sa intensive na kampanya laban sa mga cybercrime because gaya na nga rin ng utos ng ating Pangulo na paigtingin natin ang ating kampanya sa mga subjects or mga masasamang loob na patuloy na nambibiktima sa ating mga kabataan gamit ang cyberspace. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Halos isang linggo bago ang Semana Santa, may mga bumabiyahe na pauwi ng probinsya o bumibili ng tiket ngayon pa lang. Ang mga paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa susunod na linggo pa ang biyahe ni Sherry May papuntang Bicol para makasama ang kanyang pamilya. Pero ngayon pa lang, bumili na siya ng tiket sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Maraming tao pag kung kailang malapit na yung Holy Week para hindi kami gahol pagkuha ng ticket po. Si Marife bumiyahe na ngayong araw pabalik na Occidental Mindoro galing naman sa bakasyon sa Maynila para makaiwas sa siksikan sa terminal sa Holy Week. Mahirap po, siksikan. Pagdating na naman po sa pier, Batangas, mahirap po ang may stranded. Ito yung isa sa mga ticketing booth dito sa PITX. Sa ngayon, madalang ang dating ng mga pasahero. Pero ayon sa ilang mga dispatcher, habang papalapit ang Holy Week, maaari raw magkagipitan ng ticket sa ilang mga ruta. Miyerkules Santo, nagkakaubusan na rin. At tanghali pa naman, bus na yung ticket. Bicol, Cagayan de Oro at Davao ang ilan sa mga biyaheng kadalasang mabilis mapuno. In-ensure naman po natin na lahat ng passengers na gustong mag-walk-in at that time, mas makakapunta pa rin naman po sila sa Bicol. Nagpipila na kami for special permit. During the Holy Week, tinatayang aabot sa 1.7 million ang mga pasahero sa PITX ngayong Semana Santa. Sa Biyernes, inaasang magsisimula ang dagsa ng mga pasahero. We encourage our passengers to book in advance. So, it's either sa online po or dito sa terminal. Sa mga tren naman, pansamantalang sususpindihin ng LRT1 operations mula Baclaran Station hanggang Fernando Poe Jr. Station at pabalik sa March 27 hanggang March 31 para bigyang daan ng preventive maintenance activity at mandatory testing activities para sa Alstom signaling system para sa LRT1 Cavite Extension Project. Tigil operasyon din ng LRT2 sa March 28 hanggang March 31 para rin sa maintenance activities at paiikli ng operating hours mula Miyerkules Santo. Pati MRT3 magtitigil operasyon mula March 28 hanggang March 31 para rin sa maintenance activity. Mananatiling accessible ang MRT stations na malapit sa pick-up at drop-off points ng EDSA Bus Carousel. Balik ang regular operations ng mga nasabing tren sa April 1. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Biyaheng norte ang ilang kapuso at Sparkle Stars para makisaya sa Paniki Festival sa Tarlac.
Yan ang report ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Mas nagpaningning sa gabi ng 312 founding anniversary at fiesta ng Bayan ng Paniki ang mga kapuso artist, gaya ni Yasser Marta at Dion Ignacio. Nagsilbi namang judge ng Miss Paniki 2024 ang beauty queen turned sparkle artist na si Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez, habang nag-host ng Miss Universe Philippines 2020 and TikTok Clock host Rabia Mateo at kapuso actor Rocco Nasino. Nakisaya rin sa The Paniki Fiesta Grand Parade sina Martin Del Rosario, Shaira Diaz at Josh Ford. Ang saya! Oo, sobrang saya. Daming tao. Ang haba ng pila! Masayang gabi ang pinagsaluhan ng mga Panikenyan sa variety show with kapuso actresses Lian Valentin at Andrea Torres. Nabigay todo sa kanilang all-out performances. Childhood ko talaga actually. Dito nangyari sa Tarlac. So, sobrang nostalgic lang. Every time na pupunta ako, kahit saan dito sa Tarlac. Ang sarap naman ng feeling na talagang welcome na welcome kami dito. Mula Tarlac, biyaheng Subic Zambales naman si Rocco para makisaya sa Liga ng mga Barangay Congress na dinalohan ng mga opisyal ng barangay mula sa Tarlac City. Mga Tarlaceños ay full-blooded kapusos talaga. Nakakatuwa at alam mo, mainit yung pagtanggap sa akin. Para sa GMA Regional TV1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilao, nakatutok 24 oras. Muling magtutuos ang Kolehiyo de San Juan de Letran at University of Perpetual Health System Delta para sa Game 2 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals. One win away na lang sa kampyonato ang Letran Squires matapos pataubin ang Perpetual Junior Alta sa Game 1 noong Sabado sa score na 97-80. Sakaling manaigulit sa susunod na laban, ito na ang magiging ika-14 na panalo ng Letran. Kung makabawi naman ang Perpetual, ikakasa ang Game 3 kung saan nakataya ang kanilang kauna-unahang Juniors Basketball title. Abangan ang Game 2 bukas, alas 12:30 ng hapon sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Mapapanood din yan live sa GMA at may live streaming sa social media account ng GMA Sports at NCAA Philippines. Bago yan, maghaharap naman sa Battle for Third ang San Sebastian Staglets at Mapua Red Robins alas 10 ng umaga. Dahil umano sa di pagsustento at pang-aabuso, tuloy rang na-bypass ang promotion sana ng isang general ng AFP. Kasunod niya, isang ginang na inabuso rin umano ng dating mister na general ang dumulog sa Senado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos magsumbong ng pang-aabuso at hindi pagbibigay ng sustento ng misis ni Colonel Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command, tuluyan ang na-bypass ng Commission on Appointments ang promotion niya bilang Brigadier General. Sa pagdinig ng CA kanina, lumabas na hindi pa pala nakakasunod si Sevilla sa payo ng komite na ibigay ang kalahati ng base pay niya at bayaran ang matrikula ng mga anak niya. Paliwanag ni Sevilla, hindi malinaw sa kanya na may halaga pala siyang dapat ibigay. With all due respect, Your Honor, it was not really mentioned how much. That's why, as I said, I am much willing now. This is the only time that I learned that it's 50% of my base pay. I am willing to submit to that dahil alam ko nang po para sa mga anak ko. Sa huli, sabi ni Sevilla, kahit 50,000 pesos buwan-buwan, handa siyang ibigay mula sa 136,000 niyang base pay. May iba pa raw kasi siyang bayarin at anak na sinusuportahan, kaya hindi niya kayang ibigay lahat. Sa closed-door meeting, napagkasunduan na ang halagang isusustento ni Sevilla sa pamilya niya. We decided to bypass him na he will comply dun sa hiningi namin. Kung hindi niya kinukomply yun, talagang mawawala yung 1 star na pinaganapan mo. Kaya balik Colonel si Sevilla.
Pero nanawagan pa rin ang misis niya sa AFP na imbestigahan ang mga alegasyon sa kanya. Maghahain din daw siya ng kaso sa civil courts. Kwento ni Mrs. Sevilla, may lumapit na rin sa kanya na iba pang mga misis na inabuso rin umano ng mga mister na sundalo. Privately po, marami po nagme-message sa akin ng mga wives, no? But again, of course, there's the fear of retaliation. Kung meron man sila natatanggap na sustento, baka naman daw lalong putulin. Dahil nagsalita kami, nagreklamo kami, ang dating ay kalaban na kami ng buong AFP. Kanina nasa Senado ang isa pang ginang na biktima rin daw ng pang-aabuso umano ng isang general ng AFP. Kwento ng dating misis ni retired Lieutenant General Adrian Sanchez, dating Deputy Chief of Staff ng AFP. Sinampahan niya na raw ito ng kasong violence against women and children, pero dinismiss ng Taguig Court kaya inakyat niya sa Department of Justice. They have a certificate that I was diagnosed with narcissistic personality disorder. Wala naman akong nakausap na psychologist. Na-promote siya ng na-promote. Every time nagpapalit ng chief of staff, rini-revive ko yung case ko. So many wives really suffering. But then, it's not being, we're not getting afforded the right justice. Tinatawag lang kami sa offices to hear our complaints, pero there's really no action. I didn't get any sympathy, I didn't get any support, I didn't get any protection. Nang magretiro ang mister niya noong 2020, wala raw siyang nakuha maski ang anak nila dahil naipaanal daw ang kasal nila nang hindi niya nalalaman. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni retired Lieutenant General Sanchez. Napaiyak na lang ang dalawang ginang dahil marami pa raw kagaya nilang inabuso at hindi umano tinulungan ng AFP. At that time, feeling ko mag-isa ko lang because I couldn't get support from the military system. They always say it's a domestic affair. Tugon naman ng AFP. It's a standing guidance po talaga from the Chief of Staff na talaga pong we will be checking on these issues. No? Yes, no, the AFP is maturing na in terms of gender and development. So noon, nung mga previews, may mga ganyang cases. But now we really take it seriously, especially po na marami na rin pong women that are commanding certain units. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, unti-unti ulit nagpaparamdam ang hanging amihan pero sa ilang bahagi lang yan ng bansa. Bandang Northern Luzon lang ito iihip habang easterlies naman ang patuloy na iiral sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas may ulan na sa Central Luzon at ilang bahagi ng Quezon. Magpapatuloy yan sa hapon, kasama na rin ang Cagayan, Isabela, Mindoro provinces at iba pang bahagi ng Calabarzon. Sa Metro Manila, gaya ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng Quezon City, posible ring umulan bukas kaya huwag kalimutang magdala ng payong kung lalabas ng bahay. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas, gayon din sa Mindanao lalo na sa hapon. Posible yan sa Caraga, Soc-Sargen at Davao Region. Samantala, dahil nga nagbabalik ang amihan, naglabas ulit ng gale warning ang Pag-asa sa Batanes at Babuyan Islands. Ibig sabihin, magiging maalon at delikado pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Tinambangan ang sasakyan ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. sa Quezon City. Hindi na to sakay si Catapang at papunta pa lamang para sunduin ang isa pang opisyal ng Bucor na si Deputy Director General for Administration Al Pereras. Sabi ni Pereras, Pebrero pa raw ay nakakatanggap na siya ng banta sa kanyang buhay. Nakatutok si June Veneracion. Wasak ang salamin sa likod ng pickup na ito ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang Jr. nang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Skyway kaninang umaga. Wala namang nasaktan sa mga security na sakay nito. So, nung binaril nila, nakita na hindi pumasok yung bala. Kasi nga bulletproof yung sasakyan. And then nung nakita na hindi uubra yung ambush nila, nag-exit na lang sa nagtahan. Ang pickup ay matagal na palang pinahiram ni Catapang sa kanyang Deputy Director for Administration na si Al Pereras. Papunta ang pickup sa Quezon City mula Bucor para sunduin si Pereras. Sir, tingin mo ikaw ang target? Yes, wala nga iba. Ako lang gumagamit sa sasakyan na yun. Patagal ko na, mag-isang taon sa akin ginagamit sa sasakyan na yun. Pebrero pa raw nagsimulang makatanggap ng banta sa kanyang buhay si Pereras na Deputy Director for Administration at hepe ng Legal Division ng Bucor. Ako meron ako na sa utak ko sino yun eh. Pero hindi ko man nasasabihin dahil pinaimbestigahan ko mabuti. Meron nagkapagbalita sa akin na bibirahin ako.
Ayaw munang idetalye ni Pereras ang posibleng motibo pero pwedeng may kinalaman daw ito sa kontrata at di pa pang transaksyon sa Bucor. Bibirahin nila dahil malaking perang mawawala sa kanila. Huwag naman ganun, sabi ko. Umares naman sila. Dahil ako, sumusulat lang ako, nagre-recommend lang ako eh. Magdaragdag ang Bucor ng security para kay Pereras habang iniimbestigahan kung sino ang may pakana ng ambush. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.